Ay, magandang araw po sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, eto, tila yata itong si Kiko Barsaga ay gusto talagang sulatan o panawagan kay Donald Trump na dito sa foreign intervention na kung saan ay gusto ng pakialaman, kumbaga sumasaklolo na. Bagaman ito, hindi ito saklaw ng soberenya ng ating bansa na ang ibang bansa ay mangingialap sa atin, pero dahil niya sa nangyari sa Venezuela na pagdukot di umano dun sa presidente nila ng Amerika, eh marami nagkaroon ng idea na kung saan umihingi ng tulong kay Trump. No, katulad na siguro ito na sinasabi ni isang congressman na si Kiko na wala naman siyang binanggit na pangalan na Trump, pero siyempre, yung foreign intervention, wala naman iba makakagawa nun, kundi yung pinakahuling gumawa na inaresto yung presidente ng Venezuela, ito nga si Trump, no? Kaya ngayon, ang gustong gawin ni Kiko Barsaga, pasok lolo, at pwede, may point. Bakit? Dito sa atin, pinaiikot-ikot na ang kwento, yung korupsyon, Pilipino, na apekto na, hindi masolusyonan. Pamanya-manya, lahat na nagsasalita, minamasama. Lahat po nagsasalita po, minamasama. Oh, lahat na lang, isim mo, pag nagsalita si ganito, sasabihin nila DDS. Sasabihin nila DDS ka, obstructionist ka, hindi totoo sinasabi mo. Ayaw naman nila imbestigahan. Di ba? Simulan nyo sa lahat. Sa simula, Libiste, Marcoleta, Chabit. Naghamon nga na si Chabit ng debate, ayaw nila eh. Anong katwiran ng spokesperson? Hindi daw yun ang patotoo para patunayan ng isang bagay. Ano ka? Yun nga ang pinakaparaan ng pinakamagandang paraan, yung debate para masolusyonan ng isang problema. Ba't ayaw? So, ibig sabihin, baka may tinatago. Di ba? Ito nga. Ito yung foreign intervention gaya na nangyari sa Venezuela, hiling ni Kiko Barsaga. Ako'y nananawagan sa international community bilang isang mamamaya at miyembro ng Kamara ng kailangan ng foreign intervention sa makataong kadahilanan. Kasi, baka sabihin nyo, nakakalimot kayo. 2026, baka lipas na yung nakaraan. Ang korupsyon po ay talagang matindi po sa ating Pilipinas. Harap-harapan po nangyari. Huwag nyo isisi kay Duterte. Kung meron man si Duterte ng urakot o kurakot, ito lang masasabi ko, imbestigahan nyo, isabay nyo ngayon kung gusto nyo. Di ba sabi ko nga lagi ko inuulit, kayo nakaupo, di ba? Sila nakaupo. Bakit ayaw nyo imbestigahan ng Duterte, isabay nyo sa investigasyon nyo? Puro kayo sasabi, may kasalanan Duterte, may kasalanan, puro kurakot. Imbestigahan nyo. Hinahamon na nga kayo ng mga DDS eh. Unahin nyo na, gusto nyo imbestigahan mga Duterte. Sa Davao, puntahan nyo na. Kailan punta na ba si Magalong doon? Yung grupo ng ICI. Puntahan nyo na. Yung Cabral, yung Cabral Paes, meron siya. Ilabas nyo na kung meron ang Duterte. Isabay nyo dito naman sa korupsyon na to. Kasi parang pinatutunog nyo, ang gusto nyo imbestigahan lang si Duterte kasi lahat ng kalokohan to, si Duterte may kasalanan. Tapos mas malakian niya ang kurakot ng Duterte kaysa administrasyon. Bakit palakihan ba to? Hindi to palakihan. Kung sino may kasalanan. Bakit anya yung panahon ni Duterte hindi kayo lumabas? Di sila lumabas eh. Bakit mo kukwestiyonin nyo? Bakit di kukumpara lagi yung nakaraan? Tapos na yun eh. Kayo na nga nakaupo eh. Binoto na kayo ng bayan eh. Kayo panibago kayo eh. Yung problema ngayon, ayusin nyo. Yung nakaraan, wala na. Palagay natin, nakaraan, may kurakot to. Nakakulong na yung matanda sa dahig eh. Yun ba? Hindi ba tapat yun? Nakakulong sa tatay si Digong Sahig? Gusto nyo ba pag nakakulong si tatay si Digong Sahig, ikulong ulit? Pwede ba yun? Di ba? Hindi na kayo makamove on. Ayusin kasi nyo ito, kung sino kurakot, sino mastermind. Ayun, nananawagan ng congressman ng foreign intervention. Ano ba to foreign intervention na to? Basahin natin para mas malaman natin. Foreign intervention gaya na nangyari sa Venezuela, hiling ni Kiko Barsaga. Hayagang umapila si Kiko Barsaga, kinatawan ng Port District ng Cavite, sa international community na magkaroon umano ng foreign intervention sa Pilipinas na inalintulad niya nangyari kamakailan pagitan ng Estados Unidos sa Venezuela. Sa isang video statement niya, ninupload niya ng kanyang Facebook account ngayong Martes ng Enero 6, sinabi ni Barsaga na nadakip umano ng Amerika ang Pangulo ng Venezuela na si Nicolas Maduro. Isang pangyayari ayon sa kanya, yumanig sa panindigang politika, pandaigdigang politika.
Wala na si Venezuelan diktador Maduro, dinakip ng Amerika Special Force ng kilalang drug lord at presidente ng isang operasyon sa yumanig ng geopolitika ng mundo. Ayon kay Barsaga, bagamat maaaring labag sa international law ang katuturang hakbang ng Amerika, naniniwala siyang makikinabang pa rin ang umano ang mamamayan ng ekonomiya ng Venezuela. Ang aksyon ito ay labag man o hindi sa international law ay tiyak na makikinabang ang mamayang Venezuela at ang kanilang ekonomiya. Kaya nga nagdiwang ang Venezuela eh. 'Di ba? Yung mga dilawan ayaw eh. Marunong pa sila sa nakatira sa bansa no. Pero kay Tatay Digong hindi nila galit sila. Ayaw nila pinaglaban. Pilipinas inihambing sa Venezuela. Sa parehong pahayag ni inugnay ni Barsaga, sitwasyon ng Venezuela sa kalagayan ng Pilipinas at pinasiringan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayon sa kanya ay masyado na makapangyarihan para panagutin ang lokal ng batas. Magkahawig ang sitwasyon sa isang bansa, si Pangulong Marcos na iniugnay sa malawakang pandarambong, iligal na paggamit ng droga at paglabag sa karapatang pantao ay masyado na makapangyarihan para litisin batas ng Pilipinas. Dahil dito, iginiit ni Barsaga na kinakailangan raw ng pakialaman ng ibang bansa. Ito na. Kaya ako'y nananawagan sa international community bilang isang mamamayan at miyembro ng Kamara at kailangan ng foreign intervention sa makataong kadahilanan. Sa makataong kadahilanan, hindi yung babagsakan mo ng missile, hindi yun. Napakarami nang namatay dahil sa korupsyon ni Pangulo Marcos at mas marami pang namamatay kung manatili tayong tahimik. Wala pa ring reaksyon ng palasyo. Hanggang ngayon, wala pa rin nilabas na opisyal ng tugon ng pahayag ng palasyo. Dapat tungkulin nyo to eh. Yan ang hirap sa inyo eh. Sasagot lang kayo kung gusto nyo sumagot eh. Yung kay Cabral, hindi kayo nagsumasagot. Hindi nagpaliwanag ang palasyo kung asan si Cabral. Kung ano na nangyari sa libing niya, kailan ba nilibing? Karapatan namin yun, mamamayan kami. Kayo nakaupo, kami mga employer kami nagpapasahod sa inyo. Karapatan namin, nuutusan namin kayo. Di ba? Para saan pa ba tumakbo kayo dyan? O ayaw nyo gawin yung gusto ng taong bayan? Di ba? Eto ba tinalakay ito? Sumagot ba agad sila? Hindi. Lahat sa kanila, obstructionist. Sa kanila, obstructionist. Paniniraya. Wala yan. Paniniraya si Kiko. Lahat na lang ganyan lumaba. Sipin nyo, lahat na lang. Kayo na perfect. Mga vlogger ng BBM, perfect. Lahat ng vlogger sa panahon ng 19th Congress, pinatawag mga vlogger ng DDS. Walang pinatawag na BBM. Samantalang yung vlogger ng BBM, grabe kung manira kay Sara. Ba't di ba pinatawag? Yung ba, bias o hindi? Hindi ko ba mga kababayan? Lahat na lang magsasalita, lahat mali. Di ba? Para naman di tama yun. May mga ibang mali. Halimbawa, manawagan ka ng paglusubin yung Malacanang, ay mali yan. Talagang hindi ako pabor dyan. Ikaw ay magdadas na, mali yan. Pero kung halimbawa, magpahayag ka ng saloobin mo sa nakikita mo, lalabas agad, masama ka. May gano'n na ba ngayon? Di ba? Bakit di kasuhan yung mga nag-rally na kung hayagan sila mag-incite sedition yata yun? Di ba? Ngayon, ito. Dito painggan po natin ngayon na kung saan dito po ay isang little president. Dati pa lang isang little president. Alam mo pag sinabing little president, ES to. Executive Secretary to. Tinatawag tong the little president. Walang iba kundi si Atty. Vic Rodriguez. Kung may nakakaalaman ng inner sa loob, dyan sa Malacanang, walang iba isa dyan si Atty. Vic Rodriguez. Dati Executive Secretary to eh. Di ba? Sabihin nyo walang alam to. Ang daming alam nito. Kaya nga ngayon inahayag niya lahat eh. Kaya nga itong taong ito hindi makasuhan eh. Ang dami na sinasabi ito, ba't di nila kasuhan? Ba't di nila questionin to? Kasi ito yung mga nakakaalam talaga ng lihitimo. Di ba? Painggan natin siya. Lahat. Wala. Kung simula mo sa umpisa, si Marcoleta hindi pinakinggan. Ba't daw tahimik si Marcoleta? Anya, ba't tahimik ka Marcoleta? Asan ka na? Paano di tahimik? Yung maingay, hindi nyo pinaniniwalaan. Ano gusto nyo mag-ingay ulit? Hindi na naman siya paniniwalaan. Talaga mga tunok. Anya, Marcoleta, ba't tahimik ka na? Wala na, kaya hindi totoo siya. Sabi mo kasi tahimik ka. Hindi ganon. Hindi nyo kasi pinaniwalaan yung maingay siya. Si Kiko nag-ingay, hindi nyo pinaniwalaan. Si Livingston, hindi nyo pinaniwalaan. Sino ba bang lalabas na hindi nyo paniniwalaan? Sabi ko nga sa inyo masisiguro si Lisa lumabas, hindi nyo paniniwalaan kahit asawa ni BBM halimbawa. Kung sakaling bumaliktad hindi mangyayari pero kung sakali lang. Di ba? Ganyan to mga to. Di ba?
Gusto niyo yung katotohanan, di ba? Hayaan mong batikusin ka. Sa isang classroom, lahat kayo nasa 100 kayong classroom. May nawala ng cellphone. May isang leader na payag ba lahat kayo kakapkapan? Payag ka! Bakit? Concern ka eh. Nag-aalala ka eh. Ako, payag ako kahit mataas pride ko. Unang-una akong pipila. Papakapkap ako. Sige, kapkapan niyo po ako. Para lahat, transparency. Patas kakapkapan lahat. Di ba? Gusto ng classroom mo, masolve yung problema kung sino kumuha ng pera. Nung kinapkapan ka, nagalit ka? Bakit ako? Bakit ako? Di ba? Ganito rin nangyayari sa gobyerno eh. Nung may nagsalita, nagalit ka. Hindi ka naniwala. Hindi, totoo yan. Akala ko ba nagkakasundo tayo, transparency? Ba't may lumabas na isang pwedeng makapagbigay ng impormasyon katulad ni Libiste, hindi nyo pinaniwalaan? Ano ba talaga gusto nyo? Di ba? Ang gusto nyo ba masolve yung problema ng Pilipinas? O mapatuloy mapagtakpan? Baka kasi may mahuling big fish. Kasi kung wala kang kasangkot, kung ikaw ay pabor at di ka takot mahuli ang big fish, kayo mismo, mag-i-initiate na mag-imbestiga at pabor kayo sa lahat ng lalabas. Batikusin ka man o hindi, murahin ka man, sabihan ka man lahat ng bangag o ano, kahit sino dyan, sabihan kang supot o ano, papayag ka alang-alang sa pinaglilingkuran mo. Alin yon? Napasahod ka ng mga taxpayer ng taong bayan. Tama, mali? Kayo nga sumagot. Kung naniniwala kayo, ilagay nyo dyan sa baba. Tama ba yung sinasabi natin na dapat natin silang utusan at dapat silang makisama sa lahat ng gagawin ng mga katulad ng Libiste, na maglabas ng mga tulong na ebidensya at imbestigat at huwag silang magalit. Tama ba yun? Lagay nyo nga kayong lagay nyo kung tama yung sinasabi ko. At syempre, bago tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-like. No, para tayo laging bukas sa mga ganitong talakayan at mga pagpuna sa kanila. No? Okay, ituloy natin dito kay Atty. Vic Rodriguez sa kanyang The Little President po ng Pilipinas. May binunyag po tila binunyag po si BBM. At dito parang sinasabi, yung mga susunod na mga, parang tila sinasabi dito, parang sunod yung mga inaaresto. Ito kasong to. Ano ba ang sedition? Brief background lamang po, para makita ninyo kung gaano tayo hinuhukos o dinideceive o linoloko o binubudol ng administrasyon ito. Ito po'y lumang batas. 1901 pa po ito nagsimula. 1901. Yung panahong 1901 para sa ating mga kabataan, yung 1901, tayo po ay nasa ilalim pa ng soberanya ng Estados Unidos. Wala pa po tayong independence noon. 1901, tayo po'y colony pa ng Estados Unidos. So ang sitwasyon noon, nagpasa ang Philippine Commission, yun po yung National Assembly may tuturing nung araw na yun, nung mga panahong yun, 1901, nagpasa po sila ng isang batas, yung tinatawag na Act 292. Yung Act 292 po, ito po yung sedition. Ano ang layunin ng sedition? Atras ko po uli 1901. Ang setting po noon, under American jurisdiction pa po tayo. Sakop pa po tayo ng mga Amerikano. Colony pa po tayo ng Estados Unidos. Ang layunin po noon, pakinggan po ninyo, i-research din ninyo. Ang layunin ng Act 292, yung sedition law, ay upang supilin ang mga Pilipino na humihingi ng kalayaan or independence from their colonizer, which is the United States of America. Meron pong pagkakahintulad, fast forward to today. Itong sedition law or inciting to sedition available naman, minamadali nilang mapusasan si General Omek Pokis. Linoko nilang sambayan ng Pilipino. Inilalayo. Kaya po yung hocus, deception po yun to deceive. Linoloko tayo, binubudol tayo. Kinakailangan mailayo
yung kontrobersiya ng trilyong pisong anomalya kay Bongbong Marcos. So gagawin nila lahat para lang makalimot. Ulitin ko ang nangyayari yung propaganda nila, pilit binubura yung ating mga sariwang alaala. Paano? Di ba, nabanggit ko na sa inyo, pansinin ninyo, bago matapos ang linggo, gagawa sila ng isang malaking istorya para yun ang magdidikta ng mga istorya ng pahayagan, yung mainstream media, na hindi naman patas ang pagbabalita, kaya dito na ho kayo sa ating pahina. No? Para yun ang lalabas na istorya. Hindi mailabas yung massive corruption at looting of public funds ng Bongbong Marcos administration. So, Act 292 ng Philippine Commission, ito po yung National Assembly nung araw. Ang layunin po nito ay to suppress the Filipino people whose advocacy is to gain independence, to gain their freedom from the United States of America, na hindi na tayo maging colony o saklaw o tau-tauhan ng Estados Unidos. Suppression ang origin po ng batas na ito, suppression. Sa pamamagitan ng sinusuppress nila yung galawan patungo sa kalayaan, yung galawan patungo sa paghingi ng demokrasya sa pamamagitan ng mga speeches at panulat o mga underground na pahayagan ng ating mga kababayan noong 1901. So makikita natin, fast forward today, suppression pa rin Ayaw ng kasalukuyang administrasyong ito na pinupuna yung kanilang kurakutan, yung kanilang korupsyon, yung kanilang incompetence. Alam mo oo, si Marcos, palagay natin kay Claire, hindi naman kasama si Marcos dyan kasi siya nga naghayag Sige, palagay na natin, Claire. Hindi siya kasama dyan. O sige na, nung itong 2026, diba nasaksihan natin, pumirma siya ng budget? O sige, nung 2025, si Digong na pumirma ng budget ng Pilipinas. Huwag na si BBM, kahit siya nakaupo sige, alam namin, nung 2025, ang presidente ay si BBM. Sige, tanggap na namin, si Duterte pumirma pa rin noon. Sige na, isisi natin kay Duterte. Huwag na, hindi na magnanakaw, wala nang ganyan. Eto na lang. Bakit tuwing magpupuna, aggressive na aggressive ka, anti-Claire? Kasi ikaw ang mukha ng Malacanang Ikaw hindi ka pagsalita Kung ano sasabihin mo, yun hindi salita ng Malacanang. Yun hindi salita ng Pangulo. Ikaw spokesperson Naintindihan mo ba yung spokesperson? Pag na-corner siya, sasabihin niya, saan ko ba sinabi yun? Bilang vlogger ako? O bilang spokesperson ako? Bilang mo, gumanong ka pa. Bakit? Magkaiba bang pagkatao mo pag spokesperson ka sa vlogger ka? Hindi ka ba si anti-Claire pag spokesperson ka? At pag ikaw vlogger, magkaiba ba yun? Diba? Niloloko tayong harap-harapan. Panloloko yata yung ginagawa nyo Di ba mga kababayan? Dapat ayusin nyo. Wala namang pinagbibintangan. Siguro yung iba nagbibintang. Hindi ako pabor doon. Pero itong mga tao na mamamayan, mga netizen at iba pang opisyal ng gobyerno na sumasaway, pumupuna, huwag nyo sasabihin na pag pinuna, mga vlogger, may mga vlogger, mga daan-daan vlogger, daan-dang vlogger. Bakit ganyan? Ayaw imbestigahan ng Pangulo, ganyan, etc. Lalabas ng papel. Bakit? Anong kasalanan ng Pangulo? Siya nga naghayag ng anomalyang flood control wala naman siya sabing Pangulo pinagbibintangan. Guilty, di ba? Nilabas ni Lebiste yung Cabral Files. Yung mga vlogger, guys, lumabas na naman Cabral Files ni Lebiste. Ito, naku, wag po kayo maniniwala dito. Ba't wag maniniwala? Wala pa nga siya sabi kung sino sa Cabral Files. Diba? Bakit advance kayo mag-isip na akala nyo pagbibintangan si BBM sa Cabral Files? Nilabas yun para for transparency, para sa lahat. Malaman ko sino. Bakit defensive mga vlogger? Lahat ng vlogger, isa mga post, defensive Bakit? Kasama si anti-Claire minsan Libiste file niya, tawag niya Pati yun niniwala. Di ba mga kababayan? Kanya nagmamadali sila sa panimula ng taon na mapusasan ang isa sa mga nagpapahayag ng lehitimong kritisismo laban sa mapang-api, mapang-abuso, kurap at kurakot na administrasyon. Nagmamadali sila.
Nung napusasan na, yung apprehending officers, they are duty bound. They are mandated to bring forthwith without delay yung pagkatao o katauhan ni General Omek Pokis sa korte na nag-issue ng warrant of arrest. Fine, dinala siya sa krame initially para magpa-medical check para makita na hindi siya sinaktan. Tama naman yun. Nasa proseso po yun. Tama ho yun. Subalit, ayon na rin mismo sa narration ni General Romeo Pokis, while he was being legally detained, legally po kasi may warrant while he was being legally detained, meron pong duty, there is a duty for the apprehending PNP elements of the CIDG to bring him forthwith. Pagtapos na yung kanyang booking, pagtapos na yung kanyang medical check-up sa korte, sa branch 77 RTC Quezon City. Anong nangyari? Hindi po siya pinayagan agad-agad na makapunta sa korte. Kinakailangan pa niyang makiusap. Ang sabi ho sa kanya, you cannot be physically present there, just send yung mga affidavit of arrest, etc., etc., may mga abogado ka naman doon. Yun po ay paglabag sa kanyang karapatang pantao. Yun po ay paglabag sa ating saligang batas. Kanya mahalaga na kahit po ito'y mainit na pinag-usapan kahapon, marami pa rin pong mga legal implications yung ginawa ng mga elemento ng PNP-CIDG. And eventually, nung siguro nagkapaliwanagan, he was allowed. Ang hirap sa atin, no? Ginagamit natin yung batas minsan para yung Pilipino supilin o takpan ng bibig, busalan. Di ba? Naabuso ang batas. To be brought physically sa branch 77 RTC Quezon City. But here's the thing. Nung siya dadalhin na, again, according to the narrative of General Hindi, wala daw big fish. Sinabi ng mga vlogger ng mga BBM mo. Walang, big fish, wala. Si Duterte nakakulong sa dahig, big fish. Paano naging big fish yun? Di ba? Bakit? Si Duterte ba na pumirma ng budget ng 2025? Pokis, walang available PNP or CIDG car to bring him to branch 77. So mapapaisip tuloy yung tao, ano ba ito? Linalaro nyo ba ako? Sadya nyo bang dinidelay? Bawal po kasi yun Bakit? Freedom, liberty, kalayaan po ng tao ang nakasalalay at nakataya doon. Basta't yan ay meron na nakumpleto na yung booking, yung medical check, dapat yan forthwith, without delay, dali na agad doon sa branch ng korte, in this case, branch 77, RTC Quezon City, dali na agad para makapagpiyansa since bailable nga ho yung inciting to sedition. Buti na lamang at meron doong isang pulang Innova na pag-aari ng isang police officer, private car po yun. Yun po yung sinakyan ni General Pokis papunta sa branch 77, RTC Quezon City. And in no time, inisyuhan na rin po agad yung kanyang order na inuutusan ang sino mang law enforcement na may kustodiya sa kanya na siya ay bigyan ng temporary liberty. Kasi nga ho, nakapagpiyansa na. So makikita natin dito na seemingly, una ayaw siyang papuntahin physically. Wala pong tatanggap ng piyansa ng isang taong arestado, wala pong pipirmang order dyan ang kahit na sinong musgado o hukom kung hindi niya nakikita na nasa harapan niya personally yung taong subject ng warrant of arrest. Now, hindi maaaring sabihin ng ating pambansang pulisya, lalo pa ang CIDG, na hindi nila alam ang prosesong ito. Bakit? Araw-araw may naaresto po yan. Alam nila yan. Nakalibro na ho sa kanila yan. Nasa manual na po nila yan. Pero dito, initially,
He was refused when he requested that he be brought personally and physically to the court so he can file his proper bail bond. Sinasabi hindi pwede, nandun naman ang abogado mo, nandun naman yung mga papeles. Eventually, the elements of the PNP CIDG relented, thinking probably, I'm just assuming, I'm just intellectually guessing, baka ang assessment nila, alam ng taong ito ang kanyang karapatan sa ilalim ng ating saligang batas at criminal procedure. Natural. Major General yung inyong inaresto eh. Graduate din naman ng academy yan, ng Philippine Military Academy. Diba? Hindi naman naabot ng Major General yan kung parang mga trolls ng kasalukuyan. Siyempre, oo. Di ba? Kaya mga to, hindi to, sabi ko, DDS na naman to, confirm na uto na naman ni Sara. Ano to? Lahat na lang, mga opisyal, si Chabit na uto, bilyonaryo, lahat yan, si Libiste, si Kiko na uto yan. Sige nga. May DDS, lahat na nagsisiwalat, DDS. Eh sa ganun, konti na lang pala kayo. Lahat ng alos opisyal sa Pilipinas, DDS na. Nagdi-DDS na. Aba, sino may mali? Diba? Po yung administrasyon ng pag-iisip ni General Pokis. No? Eh, ibang reliyon, nasa DDS eh. Panig eh. Totoo lang. Oh, may ibang katoliko nga eh. Halos DDS eh. Yung mga kaparian, hindi. Siyempre, yung mga pare, yung iba lang ha, dyan sa Dilawan. Hindi ho maalam ito. Combat pilot po ito eh. So doon natin makikita, inabangan pag-uwi, agad-agad pinusasan, tapos ayaw naman agad-agad dalhin sa kaukulang branch ng hukuman kung saan nag-issue ng warrant of arrest. Yun po yung pinupoint natin. Now, bakit ito deception? Hindi lamang po si General Pokis ang una. And I'm sure hindi lang din siya ang huli. Hindi lang talaga si Pokis, kundi marami pang iba. Si Chabit, alam ko, may sedition kaso na. Eto, tinanggal si Kiko Barsaga. Si Libiste, parang i-ethics na nila. Marami pa ang ihaharas ng Marcos Jr. administration na ito ng kung ano-anong kaso. Remember, SMNI, tinanggalan ng prangkisa. Pati si Kibuloy, di ba? Bakit? Sapagkat nagbabalita ng mga kritikal sa administrasyon, hindi po laban. Wala pong kalaban. Pilipino po tayo lahat. Pero yung pagiging critic ng mamamayang Pilipino, lalo na ang media outfit na kagaya ng SMNI, par for the course yan, kung tawagin. Ibig sabihin, normal. Diba? Kanya nga yung mga naglilingkod sa pamahalaan, meron na pong ruling, ang dami ng jurisprudence, ang sinasabi ng kataas-taasang korte, ang ating Korte Suprema, hindi ba maaari dyan yung mga balat sibuyas na nahahabdian agad yung kutis, madaanan lamang ng isang electric fan na umiikot, umaaray agad. Di ba? So dyan makikita natin, tinanggalan ng prangkisa ang SMNI. Dahil si SMNI, ang tinuturong leader dyan ay si Pastor Apollo C. Kibuloy, ginagit din nila. Di ba? Alam ba, isa sa mga nagpanalo na nakaambag para panalunin si BBM, si Pastor Kibuloy, di ba? Yun sa programa niya ginamit. Dahil maraming umuusig kay BBM yung panahon na yun sa mga dilawan, lahat, di ba, pitutulong-tulungan. Si Pastor ang umadap sa kanya, di ba? Para dun gawin yung debate. Di ba? Oo. Kay BBM. Tapos, ganito nangyari. Di ba, lahat na tumutulong sa kanila. Tapos sasabihin ng isang attorney disbar, yung mahilig sa, alam niyo na, yung disbar na attorney, abogado ng disbar. Lagyan niyo ako, sino yun? Kilala niyo ba yun? Sino yun? Yung gumaganon? Yung na-disbar ngayon. Sabi daw, hindi daw mananalo si Sara. Dahil konti lang daw boboto niya. Di daw dahil kay BBM, wala siyang boto. Bugok! Nag-hallucinate siya. Si Pastor Apollo si Kibuloy. Pero wag po tayong lumayo. Hindi ho ba, malapit na hong mag-isang taon,
March 11, wag nating kakalimutan, 2025, same setup, same scenario. Pagkalapag na pagkalapag ng kanyang commercial plane galing sa Hong Kong. Nalalaman ko rin ng personal ito dahil magkasama kami the day before. Magkasama kami sa Hong Kong. Ganyan din ang ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Duterte, kay Tatay Digong. Ang pagkakaiba, bukod sa bruskuhan ng nangyari, hindi siya binigyan ng elementary, fundamental procedure in the enforcement of criminal laws. Ano yun? Yung his day in court. Ang hinihingi niya, fine, arrest me, but brought me immediately to the nearest court. Kung ang NAIA Terminal 3 ay saklaw ng Parañaque o ng Pasay, kahit na sinong RTC doon, dapat doon dinala si Tatay Digong. Makikita natin yung pagkakaiba ng treatment. Okay ho yun, yung ginawa kay General Romeo Pocis. Tama yun. Ang hina-highlight natin dito, hindi nila pinagkalooban ng his day in court si Tatay Digong. Kubagkos, isinakay muli sa eroplano, narating lamang, walang passport, walang visa, walang dokumento, inilipad papuntang Dubai, nag-refuel siguro doon o nagproseso pa bago idiniretso sa The Hague. Yun po yung malaking pagkakaiba. So, going back, bukod kay Major General Romeo Pocis, Tatay Digong, Lahat yan. Tatay Digong, si Poki, si Kibuloy, si Barsaga, lahat na. Si Marcoleta nga, di ba? Kinasuhan ng, hinanapan ng kaso, kinasuhan bigla ng yung sa, yung sose niya. Ang lupit no? Samantalang yung bilyon-bilyon na nakinurakot, hanggang ngayon wala. biniktima na rin ng administrasyong kasalukuyan. Diskaya na pakulong. Sa iba, may kaso ba iba? SMNI, Pastor Apollo Kibuloy, during the 19th Congress, naging suki ang mga social media vloggers. No. Kinutya, inalipusta, tinakot-takot, tinagsosori ng mga miyembro ng 19th Congress. Lahat ng DDS vlogger, halos ipatawag doon. Pero ni BBM, lahat nagpapakalat hayagan ng fake news, hindi pinapatawag doon. Diba? DDS lang. Yung mga vloggers, anong kasalanan? Sapagkat sila ay very Pero kung tirahin si Sara, wala, hindi nila patawag. vocal in their criticisms, legitimate criticisms of the many ills of this present administration. Bukod sa vloggers, hindi ba yung pulis, nagretiro po ito nagretiro ng maaga sa serbisyo, yung pulis Quezon City, di ba yan din ang kanilang ginawang panakot? Yan din yung ginawa nilang leverage, yan din yung ginawa nilang pambusal, yan din yung ginawa nila to suppress yung kanyang kalayaang magpahayag. So makikita natin, wala hong pinagkaiba noong 1901, nung pinasa ng Philippine Commission, nung tayo na sa ilalim pa ng Amerikano, suppression po ang layunin. To suppress Filipinos demanding for probably equal or more rights than their colonizers, their freedom, their democracy, and their independence. Ito kasi demokrasyang bansa tayo Malaya tayo magsalita. Huwag na tayo magbabanta. Huwag na tayo magsisidisyon yung mananawagan tayo ng karahasan. Pero kung manawagan ka ng rally, nasa batas yun Di ba? Walang nilalabag dun Suppression. Ngayon po, 2026 na. 100 taon, 135 taon na ang nakakalipas. Ito pong batas na ito na ipinasok na rin sa ating revised penal code. Yan pa rin po ang pangunahing layunin o purpose ng kasalukuyang administrasyon. Suppression. To suppress legitimate dissent. Bukod po dyan, si Congressman Kiko Barsaga, di ba sinusuppress din? Si Congressman Lian Leviste.
Sabi, Susunod na si Eli San Fernando. Maniwala kayo. Nagsama ng tatlo sa likod. Nagsama-sama no. Kulang pa si Henry Marcoleta dyan. po yung Susunod na yan, tingnan mo. Mga yan. Tamo ha. Nagpapahig na naman sa kanilang damdamin yan, mga opinion. banat sa kanya. Pero nung hindi siya tumitigil at ready siya at linalabas niya yung Cabral files na ayaw i-authenticate ng PNP, meron naman silang kakayahan dyan eh. Whether ito po yung digital files o yung hard files, yung paper files, pwede naman nilang i-authenticate yan. Pwede nilang investigahan. Doon sa, meron pong division dyan eh, yung Major Crime Division ng CIDG. Major crime po ito, plunder po ito eh. Yung pagpandorobo sa ating flood control funds, yung Kaya tama ginawa ni Kiko Barsaga eh. Hindi ko lang kung kayo siya sumulat eh, kung kay Trump ba o sa foreign intervention. Hindi ko alam. Sana matanggap ni Trump yung sulat, no? Kung sakali may sumulat man siya, madirekta kay Trump. Dorobo sa ating 2025 unconstitutional, illegal, invalid, unlawful national budget. Ano ang pinagkakaabalahan ng kasalukuyang administrasyon? Sinuspindi si Kiko Barsaga. Si Congressman Leviste, ayan na, nagsisimula na i-discredit siya at i-demolish ng kasalukuyang administrasyon. Propaganda war lang naman po ito mga ito eh. Diba? Huwag rin natin kalilimutan. Diba si Lorraine, si Doc Lorraine, Badoy at si Ka Eric Celis, naging biktima rin ng 19th Congress. At syempre, hindi natin pwede sapagkat bukod po kay Major General Romeo Pocis, may nauna pong general na kinasuhan na rin upang busalan pero hanggang ngayon naninindigan kagaya ni General Pocis. Sino po yan? Si General Johnny Macanas. Kinasuhan si General Johnny Macanas. Inisyuhan ng warrant, nakapagpiyansa, nag-hearing, nagbista, dismiss po yung kaso. So makikita natin yung pattern of intimidation and pattern of suppression sa lahat ng nagpapahayag ng legitimate dissent laban sa pang-aabuso ng kasalukuyang administrasyon. Alam mo ninyo, kung ang layunin is suppression, wala po itong kaso sa totoo lang. Itong kaso, pagbangga po ito eh. Itong ikinasong inciting to sedition, unang-una, wala pong seditious act. So kung walang seditious act, basta walang gulo, walang dahas. O tara, mandahas tayo. Tara, da tayo mga armas. Tara, masulugin natin ganito. Walang ganyan. Basta nanawagan ka ng mga ano, alam ko lang ha, pagkakalam ko, sorry ako ha. Tanong nyo sa mga abogado ha. Yung mga rally ka, mag-resign ng Pangulo, hindi sedition yun eh. Ako ha, tingin ko ha, nabasa ko rin ha. Basta mapayapa. Pero kung nagkakagulo na, magulo na, sedition na yan. di wala ring inciting. Anong pinoprovoke mo? Ang inciting to sedition po, inuudyukan mo. You're provoking. Sinisiliban mo damdamin ng tao, binubuyo mo to rise publicly and tumultuously. Dalawa po yun ha. To rise publicly and tumultuously. Sa kadahasan yan. In order to attain the following. Ano? To prevent the promulgation of or execution of any law. Basta't wala po lahat. Lahat ng ginawa ni Major General Romeo Pocis ay saklaw po ng nung batas. tinatawag nating sphere of free speech. Tama yun. Protected sphere po iyon eh. May garansya po iyon sa ating Article 3, Bendalo kasi sa panahon niya, Bendalo eh. Section 4 ng ating saligang batas. Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Dito po nag-set up po ang dating Executive Secretary na si Atty. Vic Rodriguez na tinatawag na the little president din nung panahon na yan. Ito na po, sinabi niya po rito na yung mga pagkakasunod na talagang sinusupil na, nagsimula kay Kibuloy, Duterte, Pocis, kinasuhan na, Kiko Barsaga, lahat-lahat. Isa-isa na. Talagang walang pinaniniwalaan sa kanilang lahat. No? Sino pa kaya lalabas nito hindi wala maniniwala, no? Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.